Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan para sa isa namang reaction video. At ngayon ay pag-uusapan natin, itong video, galing po dito sa channel ni Terong Explain. At sabi nga po dito, fighter jet ng China, lagapak sa ranking ng itapat sa eroplano ng Pilipinas. Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula po sa channel ni Terong Explain. Para mapanood nyo po ng buo ang video na ito, nandyan sa ibaba ang full video link. Don't forget to subscribe po dyan sa kanyang channel at supportahan po natin ang kanyang mga video uploads, alright? At kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright, so okay, umpisahan na natin itong video na to. Huwag na natin patagalin. Let's go! Breaking news, fighter aircraft ng China pinataob sa ranking ng FA-50 ng Pilipinas. 100,000 hours na paglipad ng mga modelo ng nasa Pilipinas, walang aksidenteng naitala. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. At kinatatakutang ghost boats ng US, hinahunting ngayon ang mga submarine ng China para ilabas ang mga posisyon nito sa mga kaalyado. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyo ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan na may umanap na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. Laglag ang fighter aircraft ng China sa FA-50 ranking achievement ng Pilipinas. Ang South Korean FA-50 light combat aircraft ay nakamit ang isang pangunahing milestone na naging matunog sa buong Asya. Noong Webes, inihayag ng South Korean Air Force na ang fleet ng FA-50 nito ay nakaipon ng 100,000 hours ng paglipad na walang aksidente sa nakalipas na dekada. Ito ay isang kahanga-hangang record ng kaligtasan na nag-highlight ng pagiging maaasahan at kakayahan ng fighter jet. Gayunpaman ang tagumpay ay hindi tinatanggap ng lahat ng partido. Sa partikular, ang China ay sinasabing nabalisa na ang isang non-Chinese aircraft ay nagkaroon ng katanyagan sa rehiyon. Ang FA-50 ay sama-samang binuo ng Korea Aerospace Industries at Lockheed Martin, kung saan ang unang paglipad ay naganap noong 2013. Simula noon, ang uri ay napatunayang napakatagumpay para sa parehong South Korea at mga internasyonal na customer sa pag-export tulad ng Pilipinas. Isang kabuuang 60 FA-50 ang nasa serbisyo na ngayon sa South Korea na nakaipon sila ng mahigit 55 million kilometers na paglipad hanggang sa kasalukuyan, katumbas ng paglalakbay sa buwan at pabalik ng mahigit sa 140 beses. Ang napakalaking karanasan sa pagpapatakbo na ito ay nagpapakita ng tibay at pagiging angkop ng jet para sa mga tungkulin sa pakikipaglaban sa front lines. Pinupuri ng mga piloto ng South Korea ang FA-50 para sa mga advanced na avionics nito, kadalian sa pagpapanatili at medyo mababang gasto sa pagpapatakbo kumpara sa mas matataas na fighter jet. Gayunpaman, ang tagumpay ng FA-50 ay may mas malawak na geopolitical na implikasyon na hindi nakatakas sa atensyon ng Beijing. Bilang isang sasakyang panghimpapawid na suportado ng US, ang FA-50 ay nagbabanta na papanghinain ang mga pagsisikap ng China na isulong ang sarili nitong mga combat jet sa mga bansa sa Southeast Asia at higit pa. Ang Pilipinas sa partikular ay humanga sa FA-50 mula nang magsagawa ng 6 na halimbawa noong 2015. Patuloy na umaasa ang Maynila sa uri para sa maritime patrol at pagtatanggol sa pinagtatalo ng pag-aangkin nito sa South China Sea sa gitna ng tensyon sa China. Ang Poland ay pumirma rin bilang isang pangunahing customer ng FA-50 na sumasang-ayon na bumili ng 48 jet hanggang 2028. Ang deal na ito ay isang dagok sa pag-asa ng China na ibenta ang kanyang FC-1J F-17 fighter na binuo ng magkasama sa Pakistan sa Warsaw. Sa pagpapatunay ng FA-50 na Actually, maraming report na yung mga gawa na eroplano ng fighter jet na gawa ng China ay marami daw pong problema, at yung iba nga po ay nagka-crash pa daw po. Bumabagsak yung mga eroplanong gawa ng China. Yun po yung mga ibang reports na napapanood natin sa mga balita. Ito po gawang Korea pero kasama nila yung Lockheed na siyang gumagawa rin ng mga eroplano ng Amerika, 'di ba? So asahan natin na talagang standard at matibay po yung pagkakagawa nito. Maasahan at matipid, mas maraming bansa sa Asya ang maaaring pumili nito kaysa sa mga opsyon mula sa China. Masisira nito ang mga layunin ng China na dagdagan ang pag-export ng mga armas nito at bawasan ang pag-asa. Actually, nakikita ko sa ginagawa ng China, nagbebenta sila ng mga eroplano na hindi tested. Na kung saan pagka ginamit mo ito at nagkaroon ng kaguluhan, pag ginamit mo posibleng
maaksidente pa yung mga kasundaluhan mo, no? At halos hindi mo rin mapakinabangan, no? Marami namang bansa, no, nagbalik na ng mga in-order nilang mga kagamitan mula po sa China, no? Kasama na yung mga eroplano na binibili nila mula sa China na kung saan falsipikado. Ibig sabihin, no, yung hindi gumagana, 'di ba? Hindi maaasahan yung mga fighter jets na binenta ng China doon sa mga bansa na yan, no? Sa mga taga-tustos ng kanluran, habang ang mga Chinese na fighter tulad ng J-10 at JF-17 ay gumawa ng ilang mga inroads sa mga merkado tulad ng Bangladesh at Myanmar. Ang mahusay na record ng kaligtasan ng FA-50 at katanyagan sa mga umiiral na mga gumagamit ay susuportahan ang karagdagang mga benta. Kung ang uri ay makakita ng mas malawak na pag-adapt, maaari nitong hamunin ang salaysay ng China na tanging sasakyang panghimpapawid ng China ang angkop para sa mga pwersang panghimpapawid ng Asya. Ito ay maaaring ipaliwanag ang nakamute na reaksyon ng Beijing sa 100,000 flight hour milestone sa kabila ng pagiging isang malaking tagumpay. Sa pagpapatuloy, malamang na ipromote ng China ang isang na-upgrade na FCE-1 JF-17 Block 3 at bagong J-10 CE bilang mga alternatibo sa tuwing inaalok ang FA-50. Ngunit ang napatunayang track record ng South Korean jet ay magiging isang matigas na aksyon na sundin. Kung mas maraming insidente ang lalabas ng panghihipit ng mga Chino na iwasan ng FA-50 gaya ng makikita sa Malaysia, maaari lamang itong magdala ng higit pang mga bansa sa mga bisig ng maaasahang platform ng labanan na ito. Sa pangkalahatan, ang tagumpay ng FA-50 ay nagdudulot ng mga problema para sa mga estratehikong ambisyon ng China na hindi madaling malutas. At para sa ibang mga balita, kinatatakutang ghost boats ng US hinahanti ngayon ang mga submarine ng China para ilabas sa mga posisyon nito sa mga kaalyado. Ang ghost boats ng United States Navy na binubuo ng Unmanned Surface Vehicles, Ranger at Mariner ay nagsasagawa ng lalong mahalagang papel sa pagkontra sa presensya ng mga submarino ng China sa kanlurang Pasipiko. Ang mga kamakailang pinagsamang pagkasanay kasama ang Japanese frigate na JS Kamano ang nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa pakikipagtulungan sa pagitan ng US at Japan. Ang mga pagkasanay na ito ay hindi lamang nagpapahusay sa mga kakayahan ng parehong hukbong dagat sa pagpapatakbo kasama ng mga autonomous na sasakyang pandagat, kundi inihahanda din ang mga ito para sa mga pinag-ugnay na patrol. Ang koordinasyong ito ay nakatakdang maging kailangan dahil ang US at mga kaalyado nito ay naglalayo na kontrahin ang mga assertive naval activities ng China malapit sa mga isla na kontrolado ng Japan tulad ng Senkaku. Ang mga ghost boats ay natatangi sa kagamitan upang tugunan ng mga hamon na dulot ng mga submarines. Ang kanilang kakayahang manatili sa dagat sa loob ng mahabang panahon na walang tauhan ay isang game changer sa mga operasyon sa pagsubaybay sa submarines. Bukod dito, ang kanilang mga advanced na sensor at real-time na mga kakayahan sa pagbabahagi ng data ay ginagawa silang lubos na angkop para sa mga gawaing ito. Ang Ranger at Mariner USV ay mahalaga sa pagbuo ng isang komprehensibong larawan ng mga paggalaw sa ilalim ng dagat sa malawak na lugar ng kanlurang Pasipiko na nagbibigay ng kritikal na impormasyon sa mga kaalyado at nagbibigay sa kanila ng isang estratehikong kalamangan sa pagharap sa submarino ng China sa rehiyon. Ang kamakailang magkasanib na pagsasanay sa pagitan ng US Navy at Japanese Maritime Self-Defense Force ay isang patunay sa lumalagong kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga pagsasanay na ito ay nagsisilbi hindi lamang upang mapabuti ang mga taktikal na operasyon sa tabi ng mga autonomous na sasakyang pandagat, kundi para maging pamilyar din ang mga puwersang Hapon sa mga pamamaraan para sa pakikipag-ugnayan ng mga patrol sa mga unmanned surface vehicles. Ang koordinasyong ito ay mahalaga para matiyak ang epektibo at tuloy-tuloy na operasyon, lalo na sa konteksto ng pagkontra sa dumaraming hukbong dagat ng China malapit sa mga isla na kontrolado ng Japan. Habang nagpapatuloy ang China sa mga aktibidad sa pandagat, ang kakayahang makipag-ugnayan sa mga patrol at pagsumikap sa pagsubaybay sa ghost boats ay magiging kritikal sa pagtugon ng mga potensyal na banta at pangangalaga sa mga interes ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa rehiyon. Higit pa sa kanilang tungkulin sa pagsubaybay at pagsubaybay sa mga submarines, ang Ranger at Mariner Unmanned Surface Vehicles ay maaari ding gumanap ng mahalagang papel sa muling pagbibigay sa mga forward deployed unit kabilang ang mga Marines na nakatalaga sa mga outpost ng isla. Ang kakayahang ito ay nagtataglay ng napakalaking estratehikong kahalagahan dahil maaari nitong palakasin ang mga kaalyado sa kaganapan ng lumalalang tensyon sa China. Ang kakayahang magbigay ng logistical support sa pamamagitan ng mga autonomous na sasakyang panghimpapawid ay nagpapahusay sa flexibility at kahandaan ng mga kaalyadong puwersa sa rehiyon na nagbibigay ng karagdagang layer ng seguridad at pagpigil. Ang magkasanib na pagsasanay sa pagitan ng ghost boats ng US Navy at ang Japanese Maritime Self-Defense Force ay nagpapahiwatig ng lumalaking alyansa at isang ibinabahaging pangako sa pagkontra sa pagtaas ng hukbong dagat ng China gamit ang mga makabagong teknolohiya tulad ng mga autonomous na barko.
Habang ang mga aktibidad sa pandagat ng China ay lalong nagiging mapanindigan at mapanukso, lalo na sa mga lugar tulad ng Senkaku Islands. Ang papel ng mga ghost boat sa pagtiyak ng seguridad para sa mga kaalyado na nahaharap sa mapilit na taktika mula sa mga sasakyang pandagat ng China ang pinakamahalaga. Ang pagsasama ng ghost boats sa mga operasyon ng hukbong dagat ay isang pabago-bago at umuusbong na proseso. Ang mga unmanned vessel na ito ay nakahanda upang gumanap ng lalong makabuluhang papel sa pagpapahusay ng maritime security, pagpapalakas ng mga kakayahan ng parehong Estados Unidos at Japan sa harap ng lumalaking hamon sa rehiyon ng Asia Pacific. Ano ang palagay mo sa mga balitang ito? Alright, so yan mga kababayan, no? Grabe ang angas na, no? Yung ghost boat ng US. Imagine ninyo, unmanned po siya, no? Na makakapagbigay ng mga real-time na details, no? At talaga namang hahuntingin to ng China, mga kababayan. Pag nakahuli sila na isa nito, ipapirate na naman nila yung design nito. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.